Susukatan muna natin yung piping ng skimmer para makuha natin yung tamang sukat at makat na rin natin to. Ayan, mas mataas na yung length ng skimmer kaya kahit tumasik pa yung mga koi food, di na makapasok yun dito sa skimmer natin. So ayan, nakuha na natin yung tamang sukat kaya eto, puputulin muna natin tong pipe para ma-connect na natin. Tatanggalin muna natin to tapos suhugutin natin tong pipe na connection dito sa bottom ng pan para ayan may mga koi food pa nga na nasama. Para maiwasan yan, kailangan natin maglagay nitong skimmer. Mas maganda, mas maliit yung pipe ng skimmer compared dun sa mga bottom drain. Yung bottom drain natin ay 3 inches pipe tapos ito 2 inches na pipe yung ginamit natin. Para malakas din yung hatak ng tubig dito sa skimmer. At ayan, natapos natin ikat. Yan, linisin muna natin yung gilid. At ayan, natapos na natin i-set up itong skimmer. Hindi na makakapasok at masasayang yung koi food. Pero dadagdagan pa din natin to ng maliit na basket at ilalagay natin dyan sa loob ng skimmer para pag may mga dumi, pwede natin tong hugutin at di na makakapasok dun sa filter. Bawas na din yon sa trabaho ng ating filtration. At ayan, natapos na natin gawin itong ating DIY pan skimmer. Napakahalaga ng skimmer. Di makukumpleto ang isang koi pan kung walang skimmer. Kung sa ilalim ng pan, meron tayong bottom drain na humihigop ng mga dumi sa ilalim ng pan. Etong skimmer naman yung humihigop sa mga dumi na lumulutang sa surface ng pan. Kaya kung gagawa ka ng pan, siguraduhin mo na meron kang skimmer. Kung hindi ka talaga marunong na gumawa nito, meron namang mga ready-made na pwede mong bilhin at pwede mong install sa iyong koi pan. Pero kung marunong ka namang mag-DIY, kayang-kaya mo itong gawin. So yan, hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa susunod na video ulit. Happy fish keeping!